Okay, good morning, no? So, ang oras ngayon ay 6 in the morning. So, nag-prepare ako ng konting almusal at may ano ko may klase ako mamaya maaga-aga. Hindi naman sobrang aga pero mga around 12 noon pa naman. No? So, nag-prepare lang ako ng breakfast. Tara, kain muna tayo. So, pambawi, kailangan natin ng protein. Kaya nagluto ako ng itlog. Meron din ako ditong kalahati na avocado, peanut butter, then meron akong bread. Magko-coffee tayo pero yung decaf na lang ang ginagamit ko. Hmm. Hindi kasi ako nakagawa ng overnight oats, no? So minsan din nakakasawa rin kaya dapat humahanap din talaga tayo ng alternative. Well, si Doc naman din ang nag-suggest nito, no? So meron akong dalawang itlog, avocado, tapos meron akong multigrains na bread, no? Lalagyan ko lang siya ng peanut butter na organic, I mean na zero sugar. Um, Good siya sa protina. Mababa ang kanyang sodium at saka ang kanyang carbohydrate. So, very good siyang i-partner talaga sa tinapay. Pero actually, ginagamit ko rin tong peanut butter na to pag nagluluto ng kaldereta. O kaya kare-kare, minsan gano'n, no? Ginagamit ko siya. Masarap kasi siya, hindi kagaya nung, alam mo na, ibang nabibili na pagkagat mo pa lang sobrang tamis, feeling mo asukal yung kinakain mo, no? Yung mga gantong flavor kasi dito, rich in flavor siya, no? So yung itlog na ginagamit ko naman dito, organic to, no? Maganda rin to, lalo na kung nagbi-build tayo ng muscle, o kaya naman, support din to for our health, no? Ang daming sustansya ng itlog maliban lang kay vitamin C. No, kaya okay naman siya. Gustong gusto ko to lalo na pag morning. Sorry ha, hindi kasi ako naglalagay ng asin sa itlog. Pagka pinrito ko siya or nilaga or scrambled egg, yun na yun. Hindi ako naglalagay talaga ng mga asin-asin. Kain tayo. Avocado naman, mataas siya sa good cholesterol, no? Tawag dito, kompleto naman na tayo. Meron na tayong protina, carbohydrates, fats, no? Um, Maayos yung mga vitamins na nakapaloob kay avocado, no? Yung half nito, mamaya ako nakakaining merienda or babaunin ko sa school. No, pagka kumakain din ako nito, hindi ko rin nilalagyan ng asukal. Ayoko eh. Gusto ko ganito lang. So, okay na ako doon. Tapos, iinom tayo ng maraming tubig. Pero mamaya gusto kong mag-coffee. Pero, ako yung gagawa. Ibig ko sabihin, ang ginagamit kong kape, yung decaf. Hindi decaffeinated na kape. Nilalagyan ko lang yun ng konting honey. Tapos nagpo-froth lang ako ng milk, so flat white, no? Hindi na ako bumibili. Actually, ang tagal ko na hindi umiinom nung kape na yung original, yung I mean yung mga brewed, matagal na, no? So, nasanay na rin sa decaffeinated na kape. Maganda naman yung resulta. So, medyo ngayong araw may kainitan yung panahon, no? Kaya uminom tayo ng maraming tubig, ha? Nga pala, no? Yung mga tapsilog. Well, kumakain naman ako ng kaunti noon. Pero bihira talaga. Hindi ako fan nung ganun, yung mga tapsilog. No? More on, ganito lang talaga kahit nung hyperthyroid pa ako. Itlog, mga ganyang prutas, saging, mansanas. Pasok pa sa budget. Magano lang din naman ang itlog. Kaya ginagawa ko, kahit nung nasa Pilipinas pa, nag-i-stock na ako ng mga 2 tray, 3 tray. Para kahit papano yung ipinapasok ko sa katawan, healthy.
Tapos sasabayan mo siya ng exercise. Actually, ito nga, minsan ginagamit ko na pre-meal workout. Pag naubos ko to, ang mangyayari, after an hour, saka ako magbubuhat or tawag dito, magbabike or magja-jogging. Ganun ginagawa ko. Okay? Pero pwede naman ding post. Yung iba kasi may ganun may ganung mga tao na hindi sila sanay magkumain muna, yung ganun. Di ba may mga taong ganun? Mas gusto nila, pagkagising, inom lang ng tubig, magwa-warm up, tapos saka sila tatakbo o kaya magbubuhat. May mga ganun kasi. Depende rin. Pero ako, okay ako dito sa gusto ko kumain muna ng konti. May ganun, pahinga, saka ako magbubuhat para may power ako. Okay? Hihirit pa ako ng isang bread. Bitin ako. Sarap kumain eh. Lagay ko dito. So okay naman to, mataas sa fiber tong bread na to, no? Kompleto naman tayo. Yun yung maganda rin kasi, no? Kailangan mataas din yung fiber intake natin. No? So marami naman tayong pagkukuhanan ng mga fiber na yan. Kasi sa gulay pa lang, sa prutas pa lang, marami na. No? And aminin na natin, pagka mataas ang ang fiber sa diet natin, hindi tayo hirap dumumi. 'Di ba? Andyan yung andyan yung hindi ka bloated. Nawawala 'yun eh. No, dahil sa fiber. Baby, gusto mo pa? Nawawala 'yun, no? Tapos, ang nangyayari, lalo na kung iinom ka rin ng maraming tubig, dapat naman talaga. Oh, you want sandwich? Ngayon, ang nangyayari, pagka nagtitake tayo ng maraming fiber, no, madaling ilabas. Sabi nga nila, nakakaiwas pa sa colon cancer. Well, totoo, no? Yung mga toxin sa ating red, no, please. Wag. Itatapon niya. So, ang mangyayari nun, naka-flush out niya yung mga toxin sa katawan natin. Okay? So, paano? Enjoy ko muna itong almusal, no? Kita-kits ulit. Salamat sa panonood and magandang umaga sa lahat. Mabuhay!